Oras sa hudyat. Hindi, okay lang. Tuloy mo lang. Go. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Lamig. Lamig. Ba't ang lamig dito, partner? Mainit ang... mainit sa labas. Ganun pala. Mainit daw sa labas. Ganun ba? Pala. Ano naman ang tingin mo kay Sir Angel namin? Sanay sa lamig? Sa bagay, galing pala ng Amerika si Sir Angel. Kaya ganun. Sa ating mga balita, pambungad pa lang po ito medyo kumapit kayo Sinuspinde ng Pangulong Bongbong Marcos ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund upang matiyak na may sapat na safeguard at magkaroon ng accountability at transparency sa pondo. Nakasaad po ito sa isang memorandum na inilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin na naka-address sa Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines at sa Development Bank of the Philippines. Ayon kay Bersamin, gusto ng Pangulo na pag-aralang mabuti ang IRR para matiyak na ang layunin ng pondo ay para sa pag-unlad ng bansa habang isinasagawa ang mas mahaba at malalim na pag-aaral sa Maharlika Investment Fund. Ikinatuwa naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel at ng Makabayan Bloc ang hakbang na ito ng Pangulo at sinabing ha 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 na tinawag nilang very good development at nakita rin ni Marcos na may depekto ang batas at ang konsepto ay hindi ganap na pinag-aralan kaya raw hindi dapat na maipatupad. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Narinig niyo po ba yung balita sa Maharlika Investment Fund? Ang sinuspinde kumbachero ay at pinare-review ng Pangulo ay yung IRR. Implementing rules and regulations. So yung batas, hindi naman niya pwedeng itigil yun dahil kailangan yung Kongreso mismo ang magbago nun o kaya ang husgado ang magpatigil nun. Ayun. Pero dahil sa ang IRR na siyang implementing. Yun ang ibig sabihin ng IRR pinatigil muna. So parang basically, practically ay tigil muna yung operasyon, yung magiging takbo ng Maharlika Investment Fund. At gaya ng narinig ninyo ay kaya yun iniutos ng Pangulo ay para may sapat na safeguards at magkaroon ng accountability and transparency na siya namang hinahanap at hinihingi nating lahat. Yan.
Ang mga batas po, para dun sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga batas po bago ipatupad, kailangan may implementing rules and regulations. May mga batas nga na dahil hindi nagagawa pa yung IRR, hindi na ipatutupad. Marami pong ganyan. Marami pong batas na ganyan. Kahit nakasaad naman sa mismong batas na pinirmahan na halimbawa sa loob for this period, kailangan magkaroon ng IRR, hindi po nagagawa yung, kaya effectively hindi po na ipapatupad yung batas. Okay, so ganun po yun. Pero just the same, sabi nga ni Kumbachero, practically ay wala munang MIF. Ang tanong, ano gagawin dun sa pera? Sa pera na inilabas na ng Land Bank of the Philippines at ng Development Bank of the Philippines. Di ba dapat isolid doon sa mga bangko na yun? Baka naman pwedeng mahiram muna yan. Kaya naman ma-deposito muna sa pangalan namin. Ma-time deposit muna at patubuan muna natin. Magkano yung malaki rin yan. Magkano? Parang 25 billion yata bawat isa yung Land Bank tsaka DBP. Yung DBP, ano? Nako. Yung Bureau of Treasury, meron na rin bang nailabas dyan? Wala pa. Wala. Sa kanila nga inilagak muna yun Kaya dapat ang Bureau of Treasury, isolin nyo muna sa Land Bank. O kaya doon sa DBP ang pera. Lalo na't may mga short-term investments. Kung Kumbachero, merong pang 90 days lang. Merong 60 days May 60 days. Merong 30 days nga. Kung by the billion yan, naku, malaki-laki rin yan. Halimbawa, Kumbachero, makakuha ka ng yung mga nanonood at nakikinig sa atin. Halimbawa, may naipong kayo na konting pera dyan. Hindi, wag palang konti. Damihan nyo na. Total, kwentuhan lang naman to. Kwentuhan na lang. Halimbawa, meron kang 10 milyon ngayon. Nakaipon ka 10 milyon mula nung mga ninuno mo pa, nag-ipon-ipon, o kaya may naibenta kayong property. May naibentang property. Karaniwan nagkakaroon ng tayo ng pera kapag ganong may mga ari-arian na naibenta. Na hindi mo pa naman gagamitin. Kailangan gamitin. In the immediate future. Kailangan maghanap ka ng bangkong matibay, matatag. Yung bang subok na matibay. Subok na matatag. DBP. Kabalikat ng Land Bank. Yan dalawang bangko na. Ganun po ang wag po niyong ilalagay lang sa savings. Kapag sa savings po para pong wala pong kikitain yun. Ang gawin po niyo, kausapin po niyo yung bank manager, mamewang kayo. Hoy! Yan. Hoy! Gising! May pera ako. May pera po ako dito. Meron ba kayo diyang magandang may-offer sa amin na produkto? May product ba kayo dyan? Sasabihin ng manager, magkano ba yung pera ninyo? 10 milyon! 10 milyon? Magkapiho muna kayo. Sigurado yan. Dito muna kayo. Sir, kayo po ba ay nagmerienda na? Hindi pa. Ano po ba ang gusto nyo? Ensaymada. Ensaymada. Tsaka gusto ko yung may kasamang pansit. Pansit ni Nanay Benny. Sandali na po yan. Malapit lang po sa amin yan. Isang sakay lang po yan ng rider natin. Wala akong problema. Okay. Ano po ba ang maipagliling ko? Gusto kong lumaki-laki sana. Kita nito. Ganito po. Kaysa sa nasa savings lang yan, na yung ibang nakakaintindi dyan, kung ang pera nyo daw na nasa bangko, kung nasa savings lang, bumababa ang value because of the inflation. Pag tumataas ang inflation, yung dating yung 10 milyon mo, nababawasan ang halaga niyan. So para makover yung inflation, ilagay mo sa time deposit o kaya sa mga bond. Sa bond. Mga safe naman po yan, mga kababayan. Halimbawa yung time deposit, sasabihin ni manager, ma'am, sir, meron kaming i-offer sa inyo dito. 7% net. Ang laki nun. 7% net. Saan yan? Saan yung 7% net na yan? Ang laki niyan. Hindi po namin binabanggit sa iba to. Dahil matagal na po namin kayong kliyente, i-offer po namin sa inyo to. Ito po 60 days. 60 days? 60 days, 7%. Ang laki nun. Bihira yan. Yung pong 10 million po ninyo, ay kikita po ng humigit kumulang 100,000 sa loob ng dalawang buwan. 60 days. Kesa po natutulog yung pera nyo. Saan mo pupulutin yung 100,000? Humigit kumulang 100,000. Ganun ba? Ganun.
ilalagay ko na dyan yan. Ano ba kailangan kong gawin? Ganito yan. Ganito po yan. So, ganun po yung mga kababayan. Kausapin po nyo ang inyong mga bank managers. Kulitin ninyo. Sabihin nyo na, bigyan mo ako ng offer ng mga produkto na inilalako ng mga bangko dahil hindi po talaga magkukusa ang bangko na sabihin sa inyo yan. Pero may mga bank managers o yung mga may tawag sila sa ganung posisyon Iba pa doon sa manager ng bangko. Ayan, sa marketing. Na talagang agresibo sa ganyan. Yes. Yun ang kausapin ho ninyo. Kaya inuulit natin, kung meron po kayo meron kayo naisalyang property na hindi nyo pa naman kailangan ng pera. Gusto nyong tumubo ng medyo maganda. Hindi po yung extraordinary tubo na too good to be true. Ito po doon nadadali yung iba. Yung pong 7% per annum divide by 12. Ganun po yun Ganun yun. Kaya kikita po yung pera nyo kahit sa short term lang. So, mga kababayan, ano pa hinihintay nyo? PM is the key. Yung pala yun. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pero pag may nakarinig at sinabing sa bangko, ang liit ng tubo dyan. Totoo naman. Sa akin, yung pera mo, 10 milyon mo. Yung 10 milyon mo, kikita ng 20%. Medyo kabahan ka na doon. Kabahan ka kapag gano'n. Kabahan kapag gano'n. Pag sinabi pang 20%, buwan-buwan, pag sinabi pang, yung 7% ho kasi na yun, per annum yun. Per annum po yun. Per annum yun, ang kaya kwentahan nun. Binigay nating example ay 10 million in 2 months. In 2 months, 100,000 ang kikitain. Yun. Ganun po. Pero kapag nakarinig kayo na pag may nag-alok sa inyo na sa akin, ganito yan, 20% buwan-buwan ang tubo mo. Siyempre, mangingislap ang mata mo. Talaga. Pero kapag pumayag ka at pumasok ka, ang mangingislap ang mata, yung bibigyan mo ng pera. Ayun. Oras mo natin, Achi, Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Chak, Gohun, 6:15 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! San Miguel Oktoberfest Beer and Music Festival. Maaasahan ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, October 19, 2023. Sa ulo ng ating ACS Balita. Snow World sa Star City, bukas na ating Miyerkules at Linggo. Uy! Pagtatayo ng karagdagang terminal para sa cruise tourism ng Pilipinas isinusulong ng PPA. Yon! 10 araw na campaign period para sa barangay at SK elections. Umpisa na ngayon. Kailan? Ngayon. Hacking sa mga government website, inako ng nagpakilalang Diablocks Phantom. Ina ng nasawing hazing victim sa Quezon City, pabalik na ng bansa sa tulong ng DZRH at OWA. At isang kandidato sa pagkakagawad sa Abra itinumba. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. 6:22. Hanap mo ba ay White Christmas? Ba? O Winter Wonderland sa napasyalan? Ayan. Hindi mo na kailangan lumipad pa abroad dahil mararanasan mo yan dito sa Pasay City. Yeah. Tuwing Miyerkules hanggang Linggo. Yeah. Binuksan na ulit sa publiko ang Snow World ng Star City kung saan -8 degrees Celsius
Ang temperatura, -8, -8, matindi. Matindi. Kaya pala ang ginaw dito Mas matindi pa sa lamig na naranasan ngayon sa New York at sa Canada. Kasi doon, hindi pa naman masyadong malamig. Yan, pero dito pala, sa Star City, -8. Mukhang pumapasok dito sa kaya nga, lamig Mother, studio. Hindi mo napapansin, parang hindi ako mapasok bukas. Artificial snow pero may totoong yelo sa Snow World kaya maninigas ka sa lamig. Talaga naman. Bukod dito, may enjoy rin ng Halloween decorations at iba pang aktibidad sa Star City. Ayan, tuwing araw ng Miyerkules hanggang Linggo. Hanggang Linggo, hindi Hindi, Miyerkules hanggang Linggo. Ano nakalagay dito? Ano, Mother? Ano ba talaga? Mother, ano ba to? Miyerkules hanggang Linggo. Hanggang? Hindi hindi at. Sa headline kasi Mula Wednesday hanggang Sunday. Oo, kasi pagka Wednesday at Sunday lang, lugi ang kumpanya doon. Dalawang araw lang. Ito, tinan mo. Tinan mo. Ayan. Ayan, ayan na. So, Miyerkules hanggang Linggo. Hanggang Linggo. Ayan, tayo'y maninigas sa lamig dito sa Star City. Dahil rin kami dito sa DCRH. Wala ba tayong passes dyan, Mother? Ayan. Pakitain muna natin. Alas 6:24 ang ating oras. Ito pa isang good news. Mamadaliin ng Philippine Ports Authority ang pagpapaganda ng mga pasilidad sa mga pantalan sa bansa. Nangako rin si PPA General Manager Jay Santiago na magtatayo sila ng mga karagdagang port para sa cruise tourism. Ito ay matapos tanghalin ang Pilipinas bilang best cruise destination in Asia. Ayun. Sa kauna-unahan. Kauna-unahan. Na pagkakataon. Sinabi ni Santiago na patuloy ang paglarga ng mga proyekto ng PPA para sa mas komportable at ligtas na pagbiyahe ng mga pasahero ng cruise vessels. Inaasahan na may 40,000 banyagang turista pa ang bubuhos papunta sa Pilipinas sa pamamagitan ng cruise ships hanggang sa buwan ng Disyembre. Tuloy nyo lang yan. Ayos. GMJ Santiago. Napaigtat si GMJ Santiago nung tinawag mong sekretary talaga. Dapat. Nagulat Nagulat Talaga. Alas 6:25 ang oras ngayon na imbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Simula na ngayong araw ang 10 araw na campaign period para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na tatagal hanggang October 28. Muling ipinaalala ng COMELEC at DILG na sumunod sa mga election law kaugnay sa campaign expenditures upang makaiwas sa disqualification. Inako ng isang nagpakilalang Diablocks Phantom na siyang responsable sa pag-hack ng ilang mga government websites. Sa recorded video message na ipinost ito sa X, ito yung dating Twitter. Humingi ito ng paumanhin sa mga naapektuhan ng hacking at nilinaw na wala siyang planong ibenta ang data na kanyang ninakaw. Sana nga siya yun. Sana nga siya yun. At sana nga ay siya yung nakakuha ng mga data na yon na ayon po sa pinakahuling impormasyon mula sa PhilHealth mismo ay umaabot sa 13 milyong miyembro ng PhilHealth ang naapektuhan ng data breach, kumbatsero. Patay tayo dyan. Alam nyo, napaka-importante. Parang ginto po ang data ngayon, na impormasyon. Talaga. Naibebenta po yan. Naibebenta, hindi lang dito. Worldwide. Lakyam Gyapchit Hun Gariko, magandang morning. Isang araw bago magsimula ang campaign period para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa October 30, isang kandidatong kagawad ang itinumba sa Bukay Abra. Ang biktima ay si Catalino Toralba Sr., tumatakbong kagawad ng Barangay Palagyo. Sakay ang biktima ng motorsiklo kasama ang kanyang anak patungo sa kanilang barangay nang buntutan ng dalawang suspect na magkaangka sa isang itim na motorsiklo bago binaril ng 2 beses. Samantala, may 122 kandidato sa iba't ibang posisyon sa Abra din ang umatras sa eleksyon dahil sa sobrang init ng politika sa lalawigan. Ang tindi ng barangay talaga, barangay at SK election talaga. Lalo yung barangay. Grabe.
ito pa naman ay ang tahanan o ang home province ng ni ES. Executive Secretary Lucas Bersamin. Kaya nga, Anak ng bakang dalaga. 6:28 ng umaga. Samantala, pauwi na ng Pilipinas ang ina ng criminology student na namatay sa hazing sa Quezon City. Ayon kay Philippine Labor Attaché to Muscat, Gregorio Abalos, inaayos na nila ang mga dokumento gaya ng OFW pass ni Cheryl Bravante para agad na makauwi sa Pilipinas. Hinanap ni Abalos kung saan nagtatrabaho si Bravante matapos itong personal na idulog ng tumutugon at lumilingon sa tawag na Anthony Katunying Taberna kay OWA Administrator Arnel Ignacio. Hindi kasi makauwi sa Pilipinas ang ina ng biktimang si Aldrin Bravante dahil kamakailan lang din siya bumalik sa trabaho dahil kauuwi lang ng Pilipinas. Hinahanap muna namin yung kanyang file para makontak natin yung sponsor. Apparently, nahanapan po at nandito na po siya. Tinatapos na po namin yung kanyang OEC at saka OFW pass para po makaalis po siya immediately kung pwede ngayon at bukas dahil po sa predicament niya. At kami po naman admin para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po kung nanggaling sa inyo po yung mga kanyang recommendation, we do our best to act on the matter as soon as possible. Ayun, tiniyak naman ni Administrator Arnel Ignacio na hindi pababayaan si Bravante hanggang sa makauwi ito sa bansa. Andito po ako sa Oman. Hingi lang po sana ng tulong para po sa mapabilis po sana yung about sa pag-uwi ko, pati po sa kaso ng anak ko po. Hindi ka namin papabayaan. Tutulungan ka namin ng buong buo. Maraming salamat Attorney Milyar Labat at lahat ng bumubuo dyan sa ating opisina dyan. Yon, si OWA Administrator Arnel Ignacio. Maraming salamat kay Administrator nung tinatawagan natin kahapon dahil magkaiba time zone, di ba? Ilang oras ang 6 na oras ba diferensya natin? Dahil nasa Saudi sila. Nasa Saudi sila, nasa Riyadh sila. Pupunta doon ng Pangulo. Talaga namang umaksyon agad. Ayun. Ang aksyon nila. Ngayon! Ayun, ngayon kailangan. Talaga, yun ang aksyon. Ngayon! Salamat po, Administrator Arnel Ignacio. Susunod! Tito Boy! Meron palang mga Pinoy na galing sa Israel ang nakauwi na. At gaya ng binanggit mo, baka daw umabot sa 20 million ang miyembro ng PhilHealth na nadali ng data breach yan sa PhilHealth. Nako, yan na. At ang LTO raw po'y may kakayahan ng gumawa ng plaka. Aba! Good news yan! Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:31. This time check is brought to you by Sama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain formula, kaya tanggalang makapit, madikit at malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. 6:37 na umaga, nakauwi na po sa Pilipinas ang 17 Pinoy na repatriates mula Israel. Lumapag sa NAIA Terminal 3 ang eroplanong sinasakyan ng 16 na caregiver at isang sanggol pasado alas 3 ng hapon kahapon at sila'y sinalubong ng mga opisyal ng pamahalaan. May kakayahan na ang Land Transportation Office o LTO na makagawa ng 1 milyong plaka ng sasakyan kada buwan. Aba, ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, kaya na nilang magbigay ng 2,000 plaka kada araw, kaya wala nang dahilan. Wala nang dahilan para maghintay ng matagal ang mga car owners. Ganon. Bakit LTO Chief?
Hindi ka raw makontak ngayon. Hindi ka raw makontak ngayon. Baka gumagawa ng plaka. Nag-iba ka na ba ng number, Chief? Miss ka pa naman namin, Chief. Calling, LTO Chief Vigor Mendoza. Tumatawag ko kami sa inyo. Gusto nating makuha yung dagdag na detalye dito. Bukod doon, gusto nating sagutin na din nila yung katanungan ng marami nating motorista. Ito yung ibang mga nagpaparehistro lang na may binayaran. Okay. Pero walang plaka. Tagal na yan. Paulit-ulit naman yun. Pero akala ko ba meron? Ba't wala? Ayan. Meron o wala? Pinangangambahang umabot sa 20 milyong miyembro ng PhilHealth ang nabiktima ng Medusa ransomware attack at nakuhanan ng personal data. Inamin ni Data Privacy Officer Nerissa Santiago na nasa 13 million hanggang 20 million na miyembro ang nadali ng cyber attack na karamihan ay senior citizens at indigents, malayo sa una nilang pagtaya na 1 million lamang. Mabuti pa tong Data Privacy o National Privacy Commission na ito. Kumbatsero, ito ba may Intel Fund? Wala Mabuti yan. Pa to. Ano ginagawa nitong CICC ng under DICT? Yun magpasiklab kayo. Pasiklaban nyo kami. Dapat talaga. Pasiklaban nyo kami dahil kaya nabuo ang DICT. Kaya nagkaroon kayo ng opisinang ganyan. Ginawa kayo ng batas. Yan ang trabaho ninyo dapat. Pasiklaban nyo kami. Itong mga taga National Privacy Commission, Data Privacy Commission, ang silang lumalakad ng gusto Kaya dapat CICC. Kilos. Alas 6:39 ang ating oras. Diyos Marainaga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Hinimok ng isang infectious diseases expert ang publiko na magsuot ng face mask sa gitna ng tumataas na kaso naman ng influenza-like illness. Ayan mukhang kailangan nga tayong mag-face mask ulit. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, Pangulo ng Philippine College of Physicians, dapat mag-face mask lalo ang mga nasa vulnerable sector dahil tumataas nga ang flu cases sa lahat halos ng rehiyon ng bansa. Clueless daw ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpigil ng Pangulong Bongbong Marcos sa implementasyon ng Maharlika Investment Fund. Ang kay BSP Governor Eli Remolona Jr. Bago na pala BSP Governor. Sino ngayon? Si Eli Remolona Jr. Wala silang alam kung bakit ito ginawa ng Pangulo. Sinabi ni Remolona na hindi kasama ang BSP sa anumang diskusyon o usapan bago suspindihin ang pagpapatupad ng Sovereign Wealth Fund. Gayunpaman, hindi umano nito maapektuhan ng kanilang kontribusyon sa MIF dahil IRR lang ang sinuspinde at hindi ang mismong pondo. So ang BSP may bukod na pondo para dyan. Yes, kumbatsero. Ayos! 2 sunog naman ang sumiklab sa magkahiwalay na lugar sa Quezon City at sa Pasay kagabi. Kapwa residential area na sunog sa 2 lugar na umabot lamang naman sa first alarm. Susunod! Tito Boy! Dito na pala siya, hindi na pala susunod. Ngayon na! Andito na si Tito Boy. RH29 Boy Gonzales ay nagbabantay na sa pag-uumpisa ng campaign period para sa barangay at SK elections. Ayan, mga kandidato sa BSK, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Mangampanya na kayo! Hahataw na! RH29 Boy Gonzales, coming boy! Actually, dito sa Zone 17, inipit ko, 11 barangay ang nakatakot ng Zone 17 sa area ng Barrio Obrero. At madaling araw pa lang pag-visit ko, napakarami ng mga poster ng mga kandidato na tumatakbo sa barangay at SK sa darating na October 30. At nakita ko yung sukat nila ng yung 2x3 na tarpaulin at may mga nakalagay na donated by friends. Ang nakita ko nakapasko sa kanilang mga tahanan. Yung iba ay mga nakapasko sa mga privado na mga supporters ng mga kakandidato. May hinaing naman ang isang botante na si Nanay Alma na sana ay may hugot sa Anthony Guerri. Ano hugot? Nung emergency na sinasabi na
na inihirami yung sasakyan ng barangay at kailangan daw ipagpaalam sa barangay chairman. Kaya yung isa sa mga hugot kaya hindi niya mahiram, emergency. Hindi niya nahiram yung sasakyan ng barangay para madala sa ospital yung kanyang kasawa. Kaya ang sabi ngayon, ano sinasabi ngayon? Panahon na ng paghihiganti. Ganun ba? Tapos, ngayon ang pagkakataon. Sabi niya, baka naman hindi ganti ginamit. Baka hindi naman na siguro Tito Boy. hindi naman siguro paghiganti yung ginamit niyang termino. Ang sinabi niya siguro ay lintik lang. Mas matindi pala. Tapos yung mga hindi nabigyan ng panahon ng pandemic. Ayan, nako, sigurado yan. Sabi niya, ito na yung pagkakataon ko na iboto kayo na karapat-dapat na kandidato, lalo na sa totoo yan, boy. Ngayon talaga ang anong tawag doon, ang panahon ng paghatol. Hindi mo kami tinulungan nung panahon ng pandemya. Puro binigyan mo mga kamag-anak mo, ha? Ayun. Puro kamag-anak. Pati yung mga yung mga nabigyan. Yun na nga. Kaya nga, sabi ng mga sa Zone 17, labing isa kasi yung nakakasakot sa barangay. Limay, dito sa area ng Arpapa, sa Barrio Bretondo. At dinaanan ko rin yung mga itong sa area ng Hermosa, Waluna. May isang barangay naman dito, walang kalaban. Si Chairman Alba. Walang kalaban sa pagka-chairman. Punong barangay dito sa barangay sa may Waluna. At may mga nakita ko na poster, Anthony Jerry. Mga media, mga reporter. Na tumatakbong mga kagawad. Sino yan? Yung tumatakbong kagawad si Johnny Magalona. Si Johnny Magalona. Tingnan mo nga naman, Hindi ba siya yung hinahanap nung yung lumantad na yung magnanay? Magalo. Si Francis yun. Tapos tumatakbong si Pat Santos ng tumatakbo rin barangay chairman dyan naman sa area ng Sampaloc. Yung mga poster nila, isa sa mga tumatakbo, mga membro ng media. Si Johnny Magalona, si Johnny, ano tinatakbuhan? Kagawad daw, kagawad. Barangay 154. So nakita ko yung kanilang mga poster na nakadikit sa paligid ng barangay. Ganda ng forma ni Johnny Magalona sa poster. Si Boss John na pala ang tawag sa kanya. Boss John. Boss John. Hindi pa boss yan. Nababasa ko na yung mga sinusulat niyan. Ngayon pala, boss na. Boss John na pala ngayon. Si Johnny Magalona. At marami naman mga tarpaulin na mga kandidato. Ang nakita ko pare-parehas ang sukat dito sa area ng Zone 17 sa Hermosa at dito sa Waluna sa Tondo, Manila. Yan pa rin ang sitwasyon ayon sa mga ilang kandidato. Mamaya ang kanilang tinatawag na pangampanya, parada sa bandang hapon dito sa kanilang mga barangay. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, si Sarich, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy si serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa iyo, RH29 Boy Gonzales. Magandang morning din kay RD Ronald Chan. Kumusta ba ang mga masasarap na pagkain diyan sa Ilocos region? Kumusta ba ang bagnet natin? Oy, RD, ingat, hinahinay lang sa bagnet, ha. Maghati ka naman. Kaka-high blood yan. Kaya dapat isinishare. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Makatotohanan. Takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago
Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ay, magandang morning. Saan ba si Sherwin ngayon? Mamimigay ba tayo ngayon? Ay, siyempre naman. Si Sherwin pala saan? Nasa barangay 169, Gagalangin, Tondo, Maynila. Aba. Tondo. Tondo. Yung mga Ayan, taga mga barangay 169, wag muna yung kandidato ang pagtuunan nyo ng pansin. Si Sherwin muna ang hanap-hanapin nyo dyan. Parinig nyo. Yung aming bagman ay andyan. Andyan ang bagman namin. Mamimigay po siya ng limpak-limpak na salapi, mga taga barangay 169. Pero ang requirement yata ni Sherwin ngayon, kailangan ay malinis ang harap ng bahay ninyo. Ayun, ganun, kahit na nakikinig ka sa DCRH pero hindi malinis yung harap ng bahay nyo, medyo kakabahan ka ng konti, baka hindi ka may piliin. requirement na gano'n, ha? Para makatulong din tayo sa kalinisan ng paligid. Hindi ba kahit naman sa probinsya kung batsero, hindi mo naman pag-aari yung harap ng bahay mo, pero winawalis-walis mo kaya yan. nga may kampanya na tapat mo, linis mo. Ganun dapat. Ayos ba? Parang si Rudy ko lang namin yan sa bahay Kaya hindi naman na niya tapat, nililinis pa nasa kabilang kalsada na nililinis pa. Meron yatang sinisipat-sipat na dalaga doon Kaya laging naglilinis sa kabilang kalsada. Ayan naman. At binabati natin ang mga magsasaka. Di ba kahapon kung batsero ay nabanggit na natin dito sa 2x2 na kakaunti ang nabibili ng NFA. Oo, na palay. Alam mo, mabuti na lang at marami tayong napagkukuhanan ng mga impormasyon kung batsero mula mismo sa NFA. Alam mo ba kung batsero na ang nabili lang ng NFA na palay, sus Mariano Kaindo, magugulat ka kung batsero. Ha? Timo, nagulat ako. Ikaw pa mismo nagulat. Nagulat ako nakita ko na ito kahapon pero nagulat pa rin ako ngayon Ang dapat pong mabili ng NFA ay 500,000 metric tons. 500,000 metric tons. Alam mo ba dapat na mabili sa mga lokal na magsasaka? For 1 year? For 1 year. $1 billion yung subsidy fund na binigay sa kanila ng gobyerno. Ngayon, Oktubre na, Oktubre 19. Nakakailan na? Ang ulitin natin, ang target nila ay 500,000 metric tons. Pero ang nabibili pa lang po ng NFA, 22,500 metric tons. Ay sus, Mario Josep. Gakulangot lang pala, nabibili pa lang nila. Mas maliit pa nga sa kulangot Ay sus. Kaya ang tanong, asan ng pera? Ano ginagawa niyo? Patutulugin niyo ba? Idineposito niyo ba sa bangko? Gaano pa mabibili nila sa mga natitirang linggo na ito hanggang sa end of the year, kumbatsero? Sasakit ang ulo mo talaga. 22,000? 500,000 ang target, kumbatsero. Ay sus, Ang minimum na dapat nilang mabili ay 350,000 metric tons. Minimum. Ang target, kalahating milyong metriko tonelada. Pero ang nabibili pa lang po ng NFA, pwede niyo po itong i-deny o hindi dahil may dokumento po kami nito. 22,500 metric tons pa lang. Jesus. So nasaan ang pondo niyan? Asan ang pondo? Kapag ipapasok natin yan doon sa 7% na interest na ino-offer ng isang bangko na pinakita mo sa akin, kumbatsero, in 2 months, malaki-laki. Pakalaki yan. So patubo lang ng pondo na yan, kita na. Nako. Kaya nga, tapos ngayon makakarinig ka ng mga magsasaka, nagre-reklamo, ayaw pong bilhin ng NFA Ayaw pong bumili ng NFA sa amin Yun na nga. Administrator Bioco, pinapahiya niyo po ba ang Pangulo? Pinapahiya niyo po ba, Administrator, ang Pangulong Bongbong Marcos? Inutusan na nga kayo Taasan ang buying price ng palay, gastusin ng pera, may pera po kayong inilaan dyan ang pamahalaan para makabili po kayo ng palay ng magsasaka.
Ano ginagawa nyo? Ba't ito lang nabibili nyo? Nako, nangyayari na naman yun. Dati nang alam natin na modus, kumbatsero. Bihirang patis na ang mga taga-NFA nagpapabanjing-banjing dahil kakutsaba ng mga rice traders, sasabihin ng mga rice traders, NFA. Ito ka muna, mag-opisina ka muna. Init-init sa labas Grabe. Magpalamig ka muna sa opisina mo. Kami na lang muna dito. Alikabok ang sapatos mo. Kintab-kintab mo. Ganon ang nangyayari sa mga nakaraan. Kaya hinahanap ng mga magsasaka ang NFA, walang NFA na makita. Ang andon ay yung mga traders na nambabarat ng presyo. Ang sakit sa ulo nito. Na dapat ang NFA ang andon at pumupostura sa harap ng mga magsasaka para ang presyo ay tumaas. Yes. Sasabihin ng mga traders, ano ang kuha sa inyo ng NFA 19? 20 sa amin. Eto na. Diba? Walang alisan. Sasabihin sa inyo, walang alisan. 20. Ayun, ganun sana. Ganun sana. Dahil ando ng NFA. Alam niyo po ba kung ano ang rice granary of the Philippines? Anong lugar? Nueva Ecija, Central Luzon. Dito po sa pagbili ng NFA, ang nabili lang po nila mula sa Central Luzon, kasama po dyan Nueva Ecija, ay Hindi, sakit sa dibdib, kumbatsero. Medyo masakit sa dibdib. Kakapiranggot, kumbatsero. Nakalulungkot. NFA, gising naman, gising. Huwag niyo ipinapahiya ang Pangulo. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Ang kumbatsero, ang minimum na dapat na bags, ibig sabihin kaban, 50 kilos, na dapat mabili ng NFA sa taon na to, 7 million. 7 million bags dapat ang minimum na nabili ng NFA. 7 million. 7 million. Kaban ng palay. Pero ang nabibili pa lang po nila, mga kababayan, isang masakit na katotohanan. Isang katotohanan. Hindi na kailangan ibunyag. Hindi na kailangan ibunyag. Ay 741,593 bags pa lang. Yung pa lang, kumbatsero. Yan ang national inventory ngayon ng NFA. 7 million ang minimum na dapat nilang bilhin. Nako. Paano kaya rin? Ang gusto kong malaman, kumbatsero, binibigay ba sa kanila ng DBM yung pera? Ito, 9 billion ha. Nasa kanila na. Nasa kanila na ba yan? O baka naman utay-utay inire-release ng DBM? At gaano yung nasa kamay nila na yung at their own disposal anytime. Kasi dapat nasa kanila yun para mas mabilis silang makabili ng palay sa mga magsasaka. Tama. Unahan yan Unahan yan. Pag may pera ka, ikaw yung magsasaka, siyempre titingin dyan, magkano ba ang bili nung kabila? Kaya nga dapat proactive ang mga taga-NFA. Tulad kanina, ikinukwento ni kong Angelo Palmones na ang ilang mga magsasaka nakakontrata na sa traders. Magtatanim pa lang nakakontrata na doon sa trader. Kasi nga ang namuhunan na yung trader. Talaga. Hindi pa pwedeng gawin ng NFA 'yon. Alam mo ba, kumbatsero, eto magugulat ka nga uli. Magugulat ka dito at talaga, kaya sabi ko parang ipinapahiya nila ang Pangulo Nagbigay na po ng instruction si Pangulong Bongbong Marcos sa NFA na ito pang instruction ng Pangulo sa NFA as early as June this year. Okay. Ito po mga kababayan. June, July, August, September, October, 4 na buwan na yan. Ang instruction po kay Administrator Bioco, mag-contract growing with farmer clusters and cooperatives. Ay, nako, June pa po ito. Yun yung sinasabi natin, yung ginagawa ng mga traders na proactive. So ginagawa ng mga traders, hindi ginagawa ng NFA. So ang utos ng Pangulo, gawin mo yan. June pa, bago pa magtaniman ng wet season, kumbatsero. Ay, sus, Mario. Pero ginawa niyo po ba, mga taga-NFA? Ginawa niyo po ba? May pera naman kayo. At ang pangungontrata
ang pagko-contract growing, ang pagkausap sa mga magsasaka, sa panahon bago magtaniman. Hindi yun doon sa anihan na. Kapag anihan na, meron ng may-ari niyan. Sa trader na yan. Bihirang pati. So, natatawa lang tayo dito, pero kung ganun ang mailalagay ng mga tauhan sa mga ganito ka-importanteng posisyon sa pamahalaan, especially sa agricultural production o rice production, asa ka pang magkakaroon tayo ng self-sufficiency. Kaya yung mga tinamo yung San Miguel Corporation, yung Chooks to Go, kumbachero, yung Bounty Fresh, hindi ba ginagawa na nila yung contract growing? Meron silang mga kumakausap ng mga may poultry at sila na mismo naglalagay ng laman. Sila naglalagay ng laman. Sila ang nagbibigay ng pakain, lahat ng pangangailangan. Ganun din po gagawin sa palay. Madali. Walang problema ngayon yung magsasaka. Contract growing ang tawag. So sasabihin ng gobyerno sa magsasaka, huwag kang mag-alala sa market, sa presyo. Ito na magiging presyo niyan, hindi mo pa tinatanim. Hindi na mag-aalala yung magsasaka sa kanyang puhunan. Pambili ng pataba, pambili ng seedlings, pesticides, kung ano-ano. Andyan. Kailan, ulitin ko lang po. At siguradong may market. Eksakto. Market, presyo na hindi lugi. Eksakto, kumbachero. Happy ang magsasaka kapag ganon. Mahirap po bang isipin yon, mga kaibigan? Mukhang mahirap gawin, kumbachero. Para sa mga ayaw lumabas ng opisina at ayaw madumihan ang sapatos. Sana nga ganun, kumbachero. Ganun na lang ang dahilan. Incompetence na lang at katamaran na lang. Sana ganun lang ang dahilan. Baka may iba pa kayong dahilan. Ito ang isang dahilan na gusto nating mabago dyan sa NFA. Ang matagal na nating gustong maalis dyan, yung image ninyo na kayo mismo ang nagtataguyod, kayo mismo ang nagsusulong ng importasyon. Bakit? Bakit ka ninyo? Bakit? Tanong nyo muna, bakit? Bakit? Dahil malaki ang pera sa importasyon. Mismo. Ang pinapayaman natin, ang pinapagaan natin ng buhay ay ang mga magsasaka ng Vietnam, ng Thailand, ng Cambodia, ng India, at iba pa. At malaki ang kita. Sa importasyon. Anak ng bakang dalaga. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. Tinatawagan po natin si Administrator Bioco. Ilang taon mo lang tinatawagan na, Yuel? Kailan pa? Ayaw po. Gusto kasi nating malaman. Halimbawa, sa contract growing lang na to, meron na ba silang kinontract growing? Baka sabihin nila, Katunying, meron kaming contract growing. Di malalaman natin. Paano namin malalaman? Ayaw nyo sagutin. Lalo pat 4 months na yan. Ito, inaalala ko kung Bachero. Kahapon, ibinabalita natin na ang gusto ng Pangulo ay makabuo ng mga iba't ibang kooperatiba ang mga magsasaka. Ang gusto ko ma-follow up yan. Sino ang tututok dyan para mangyari ang iniutos na yan ng Pangulo? Kasi kung iaasa mo yan sa mga magsasaka na siyang magtatanong sa gobyerno, hindi alam ho ng mga magsasaka yan. Ang gobyerno na lumapit dyan. Dapat ang gobyerno ang pupunta mismo sa bukid. Kakausapin ng mga magsasaka, ganito ang gusto ng Pangulo, ganito ang gagawin natin para masigurado ang kita ninyo at umasenso ang buhay ninyo. Nakakalungkot lang talaga. Pwede siguro yun, yung mga MAU, yung mga ulitin natin, mga Municipal Agriculture Officer, pero meron dapat nasa taas kumbachero na nagbabaston, kumukumpas. Totoo, kumbachero. And of course, meron tayong CDA Yung pong Cooperative Development Authority, matagal na pong opisina yan. Yan po ang in charge sa mga kooperatiba. Sa iba't ibang klase ng kooperatiba. Meron kasing Farmers Cooperative, merong Employees Cooperative, etc. Pero dapat, tutukan po ng CDA. Kung ayaw tutukan ng DA, CDA na lang, lagyan natin ng C. Ito pong pag-assemble sa ating pong mga kababayan. Kung kayo'y may takot sa mga kooperatiba dahil hindi rin masyado namang ganun kaganda ang naririnig ang image ng mga kooperatiba sa mga nakalipas, kahit na hindi cooperative, kumbachero, maggrupo-grupo lang para madaling i-cascade ng gobyerno kung ano yung mga dapat na gawin hanggang sa kaliit-liit ang isang magsasaka. Sabi ni Sherwin, tama. Tama. Eto na, mamimigay na tayo.
Binabati nga po pala natin ang happy birthday si Congressman Brian Yamsuan. Ay, Congressman Brian Yamsuan, happy birthday. Brian, laban tayo dyan. Laban tayo dyan. Ito, mamigay na tayo ng pera. Sa ating malakas promo, naroon sa gagalangin si Sherwin Alfaro. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, malinis ba ang harap ng bahay ng napili ni Sherwin Alfaro? Sherwin! Ninong Sherwin! Come in, Sherwin! Jerry, eto na. Pero dalawang barangay itong pupunta natin dahil itong unang barangay, may masarap na pakabok. Ayan, no? Barangay 148. Dito sa barangay 148. At nahuli natin itong radyo nakasabit dito sa may tubo. Yan, no? Aba. At nakatubo tong radyo, no? Bakit nandun? Bakit nakatubo? Yan po yung eh. Diyan malakas ang signal. Parang kinabit doon sa, parang nakakabit yung sa brace ng building. Sa brace itong covered court nakakabit yung antena. Baka naman yun ang ginagamit niyang antena, yung poste na yan. Ginagamit mo ba antena to? Hindi no. Pangalan mo, kuya? Pangalan mo? Norman Lanyat po. Kuya Norman, palagi ka nakatutok sa DZRH? Opo, tuwing alas 7. Alas 7? Sino pa yung nakikinig mo announcer? Jerry Baha po, Anthony Taberna. Jerry Baha, Anthony Taberna, bigyan ng 1,000. Bigyan na yan, Ayan na. Thank you. Salamat po sa DZRH. Maraming salamat. Dito pala sa barangay 148, pero tatakbo pa tayo dito sa barangay 1. Hindi, dalawang barangay. Nakakapagod yan ginawa, dalawang barangay. Ayan. Anak mo na. May mga tumatakbo rin dito. Ay. Naku. May mga tumatakbo rin. Kala ko ako lang nanakbo rito. Nasa boundary ka pala ng barangay. Dalawang barangay to. Barangay 179 naman. Eto naman, ang paninda rito, mga tinapay. Yan, magandang umaga po, mami. Hindi po. Palagerya ba kayo? Hindi naman po. Distributor. Distributor ng tinapay. Opo. Asang radyo nyo, ayun! Ang lakas sa asang radyo nila. Ayun, talaga naman. Opo, nanay pangalan nyo? Nanay Baby. Nanay Baby. Opo, lagi kayo nakasunod sa isa. Opo, ali po. Sino pong paborito yung announcer? Deo Macalmas, saka si Anto Taberna, saka si Jerry Baha. Ay, dahil dyan may 1,000 pesos ka! Thank you very much. Thank you, baby. Si Mommy Baby. Ito pa, isa pa yan. Ito pa, isa. Isa pang baby, isang baby. Sa labas, dapat kayo sa bahay nyo. Ano ginagawa nyo rin sa labas? Wala po. Hindi mo tayo nagpapay. Huwag kayong bumili muna. Dapat nakikinig kayo doon sa bahay nyo. Diba? Kasi nakikinig to kanina. Hindi, tinatawag ka siguro at sasabihin nakikinig siya. Marcos. Mrs. Marcos. Mrs. Marcos, kumusta po kayo? Naman. Mayaman daw yung presidente siya daw, hindi daw. Pero parang Sara Duterte, kulay niya ngayong umaga. Ang layo pala nung talagang lumabas eh. May ebidensya ba yan? May ebidensya? Ayan ang ebidensya. Ito, nakasabit din sa may kahian. Ano yan? Transistor radio? Nanay, palagi kayo nakikinig sa DZRH. Aba, Anthony Taberna, saka si Angelo. Saka sino pa? Si Lakay. Ang mga pinakikinggan mo. Hinahapo ka ngayon. Tumakbo. Tapos dito ka lang sa bahay. Larga kayo ng larga sa daan. Tapos yung rep nyo nakabukas pa, oh. May laman ba? May laman. Naiwang nakabukas ang rep. Baka ginagawang aircon, yung ref. Ito yung aparador talaga. Gagawin na aparador to. Nanay, dahil yung pinigyan natin kayo na pambili ng ref. 1,000 Mura. Mura naman ang ref na yan. Salamat at sa lahat ng mga nakatune in sa DZRH. Baka kayo ng susunod gawin na natin ang malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Arts number 6,
Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Ano ba? Ikaw pala si Sherwin. Sus Mario. Humabol pa. Ikaw pala si Sherwin. Hindi na nakilala. Paris number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Thank you, mga taga-Gagalangin, Tondo, Maynila, at sa iba pa nating mga kababayan na walang sawa pong sumusuport, nakikinig sa DZRH. Doon po sa mga nanonood sa atin sa Facebook at saka sa YouTube, meron din pong malakas promo para po naman sa inyo. Yan ay tuwing gabi sa Dos Compañeras, sa Dos Compañeras. Medyo binawasan namin ng konti, hindi 1,000 pinamimigay doon 999 yata bawas ng piso. Salamat po sa inyo mga kababayan. At may mga nagme-message sa atin, humihina daw yung nawawala-wala daw tayo sa social media. Puputol-putol. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras Kapopoy, 17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. IRR ng Maharlika Investment Fund pansamantalang sinispinde ng Pangulong Marcos. Ang desisyong ito suportado ng mga mambabatas. PNP naglatag ng mga checkpoints sa pagsisimula ng campaign period para sa barangay at SK elections. Unang batch ng Pinoy repatriates nakarating na sa bansa. Kaso ng mga trangkaso, lagnat, tumaas na ng 45%. Publiko, pinag-iingat ng Department of Health. Tumatakbong barangay chairman sa Mountain Province, arestado sa Cebu. At isang ina na hinihinalang killer ng 2 anak. Binawian na rin ang buhay, nag-iwan ng sulat. Sulat? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. sinuspindi po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang implementasyon ng Maharlika Investment Fund. Ayon sa Malacanang, kailangan pa ang iba yung pag-aaral sa implementing rules and regulations ng controversial na batas. Ang kautusan para suspendihin ang IRR ng Maharlika Investment Fund ay pinaabot sa Bureau of Treasury, Land Bank at Development Bank of the Philippines. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nais masiguro ng Pangulo na may sapat na safety nets bago ipatupad ang batas na lumikha sa Maharlika Investment Fund. Suportado ng mga mambabatas ang pagsuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos sa implementasyon ng Maharlika Investment Fund. Kabilang dito sina Albay Congressman Joey Salceda, House Appropriations Committee Chair Teodorico Haresco Jr., Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senate Minority Leader Coco Pimentel at maging si Senator Cheese Escudero. Ayon sa mga mambabatas, nagsisilbing katiwala ng sambayan ng Pilipino si PBBM dahil nais nitong matiyak ang sapat na safeguard sa paglalarga ng MIF.
Sinabi ni Salcedo na maipatutupad pa rin ang Maharlika Investment Fund matapos dumaan sa malalim na pag-aaral at pagsusuri ng Pangulo ang implementing rules and regulations nito. Sinabi naman ni Haresco na tama ang desisyon ng Pangulo dahil hindi biro ang pondo ng taong bayan kaya hindi rin dapat na bara-bara ang diskarte dito. Pinasalamatan naman ni Senator Escudero ang Pangulo sa pagtugon sa mga posibleng issue na magmumula sa implementing rules and regulations, pati na rin ang layunin ng MIF sa pangmatagalan. Simula na ang 10 araw na campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Nagbabala si COMELEC Chairman George Garcia sa mga kandidato na sumunod sa election law sa campaign expenditures para hindi ma-disqualify o makasuhan. Ang mga ipapaskil na poster at printed materials ay 2x3 feet lang dapat ang laki at dapat itong ilagay sa mga itinalagalang na common poster area. Samantala, umarangkada na rin ang pagdadala ng mga balota na gagamitin sa Metro Manila o National Capital Region. Ang detalye ng balita mula kay RH5 Val Gonzales. Coming Val! Jerry at Anthony, alas 6 pa lamang ng umaga kanina nang magsimulang ilabas mula dito sa punong tanggapan ng National Printing Office yung mga balota na gagamitin sa barangay at SK elections. Ito'y dadalhin sa iba't ibang mga local government units dito sa National Capital Region. Kabilang sa mga LGUs na pag-aatiran ng mga balota ngayong araw ay sa mga City Hall ng Taguig, munisipyo ng Pateros, lungsod ng Marikina, Pasig, Caloocan, Valenzuela at maging ang Muntinlupa City. Pinangungunahan ng mga tauhan ng Commission on Elections ang pagdidispatch ng mga balota para sa mga LGUs. Magkakasunod na umalis, Jerry Anthony, yung ilang mga cargo truck na magdadala ng mga balota at iba pang mga election paraphernalia sa Caloocan, Valenzuela City, Pasig City, Pateros, Taguig at yung iba pa. Natitira na lamang dito sa aking harapan ay yung para sa Marikina at kaalis lang din yung para sa lungsod ng Muntinlupa. Wardyado ng mga tauhan ng SWAT team na galing sa bawat isang LGU ang pagtatransport ng mga balota. Ayon dito kay Ginoong Joel Francisco, ang supervisor ng COMELEC Packing and Shipping Committee, matatapos ngayong araw ang pagdadala dun sa 7 mga LGUs. Sabi ni Ginoong Francisco at Ginoong Dale Jose Rago, mga supervisor ng COMELEC, bukas naman madadala ang election materials para naman dun sa 10 pang mga iba pang mga LGUs dito sa Metro Manila. Noon pang October 4 nang simulan ang pagdidispatch ng mga balota sa iba pang mga lugar para sa Luzon, Visayas at Mindanao nitong nakalipas na buwan at panghuli na itong dito sa National Capital Region. Nataon Jerry Anthony ang distribusyon ng balota dito sa NCR ngayong araw ng pagsisimula ng 10 araw na campaign period para sa barangay at SK elections na gaganapin sa Oktubre 30. Wala rito sa tanggapan ng National Printing Office dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. Susunod, Tito Boy! Pangulong Bongbong Marcos papalis papunta ng Saudi Arabia. Nagtatalumpati na ang Pangulo. Paalis na. Oo, papunta ng Pasay. Papuntang Pasay. Nasa Pasay siya ngayon. Papuntang ng Saudi. Uy, pa-Saudi ang Pangulo. Magsa-Saudi ang Pangulo. Yung mga ginto natin. At mga Pilipinong galing Israel, 17 sila nakauwi na. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:25. This time check is Reach. Pangunahing balita. Katatapos lang po ng talumpati ng Pangulong Bongbong Marcos at ngayon po ayon sa video feed na nanggaling sa RTVM ay naglalakad ang Pangulo. Teka, basa, kumbatsero, umulan ba sa... Umulan, no? Saan ba to? Sa Villamor? Villamor Air Base siguro to eh. Bagay, dito lang sa atin, sa paligid Pangulo, natin, makulimlim ngayon eh. Patungo sa aeroplano. Ayan, paakyat papunta po sa aeroplano. Suot ang kanyang signature polo barong. Polo barong, yes. Polo jacket. Polo jacket. Polo jacket. Teka, wala si...
Hindi niya kasama si First Lady? Hindi nga, sa biyahe sa Saudi. Solo ang Pangulo, ha? O baka naman nasa loob dahil umuulan. Hindi rin natin alam. Kanina matarik yung hagdan, ha? Kaya kailangan humawak ng Pangulo sa... Totoo. Matarik, ha? Oo, matarik. At kanina po, habang nagtatalumpati ang Pangulo, ay nakikinig sa kanya ang send-off party sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte. At nandun din sa malapit kay Vice President Sara Duterte, si House Speaker Martin Romualdez. Aba, tingnan mo nga naman. Bati na sila? Wala naman sinabi. Alas 7:32 ng umaga. Bon voyage, Mr. President. Bring home the bacon. Nakauwi na sa Pilipinas ang 17 Pinoy repatriates mula Israel. Lumabag sa NAIA Terminal 3 ang aeroplanong sinasakyan ng 16 na caregiver at isang sanggol pasado alas 3 ng hapon kahapon. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at OWA. Naiwan na isang Pilipino sa Abu Dhabi matapos mabigong makakuha ng medical clearance dahil sa mataas na blood pressure. Samantala, inihanda na ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang pag-uwi sa bansa ng second batch ng 19 na OFW mula sa Tel Aviv. Magkakaloob ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng libreng skills training and scholarship para sa mga overseas Filipino workers na inilikas mula sa Israel. Ayon kay TESDA Deputy Director General Aniceto Bertiz III, magbibigay din sila ng 5,000 cash gift at livelihood assistance sa mga repatriated OFWs. Nabigay po sila ng mga karagdagang pagsasanay and skills training na angkop sa mga demand ng ibang bansa. Matutulungan po natin sila tulad na rin po ng mga naibigay nating tulong sa during the pandemic na natulungan din po natin ang ilang libong mga kababayan natin na makahanap ng trabaho sa ibang bansa through the partnership with the Department of Migrant Workers. So ito po ang ginagampanan na responsibilidad ngayon ng TESDA na masigurado po ng aming ahensya na mabigyan sila ng mga new skilling and upskilling na rin. At the same time, habang nag-aantay po sila, ay mapakinabangan din po nila, makapag-aral sila. Both, they can avail our program both locally and of course abroad po. Si TESDA Director General Aniceto Bertiz III. Tumaas ng 45% ang kaso ng mga influenza-like illness tulad ng trangkaso at lagnat hanggang noong October 13. Dahil dito nagbabala ang DOH sa publiko na pangalagaan ang kanilang kalusugan at kung maaari ay magsuot ng face mask upang hindi makahawa at kumalat ang virus na dala ng nauusong mga influenza-like illness sa bansa. Sa datos ng DOH, nakapagtala ng higit 150,000 na kaso ng parang lagnat na sakit kumpara sa 104,000 na kaso sa katulad na panahon noong 2022. Mula lamang September 3 hanggang 16, sinabi ng DOH na ang influenza-like illness cases ay tumaas ng 26% kumpara sa naitalang kaso 2 linggo bago ang nasabing petsa. Usong-uso talaga, ano? Sa amin lang, naikwento ko sa iyo, kumbatsero, sa San Mariano, sa Nueva Ecija, ang hindi lang tinablan doon si Janice saka si nanay. Matibay si Janice. Matibay si Janice. Yung anak ni Janice. Yung anak ni Janice nadali. Tinamaan din. Kuyang Els Bartolome, kasama ka ba dito sa nabilang na ito? Na tinamaan na ng trangkaso. Ayan, kuya. May trangkaso raw siya ngayon. Ganon. Mag-ingat po kayo. Ang karaniwan pong sintomas ng influenza-like illness ay ubo, pananakit ng katawan, masakit na lalamunan at lagnat. Mabuti pala ako, masakit lang yung Makati lang lagi yung lalamunan ko, pero hindi ako inuubo at hindi rin ako nilalagnat. Pero pag tayo ba'y tinamaan na, tapos na tayo for this year. Sa influenza, tapos na tayo pareho nakaraos na tayo Oo nga, no? Dapat wala na. Dapat wala na ulit. Ampere yan. Ampere yan. Dapat tapos na kami, ha? That's ampere. Isyu ng bayan. Katotohanan. Pero ang sinasabi ng DOH, ulitin natin, lalo na ni Dr. Ron Solante, makakatulong ang face mask. Ayan. Kung gusto ninyo, ibalik ninyo ang pagsusot ng face mask para makiiwas dito sa mga influenza-like symptoms na ito. Ayan. Kumbatsero, may pagkakataon tayong kausapin
kausapin ngayon si Undersecretary Leo Cadio Sebastian, ang Undersecretary for Rice Production ng Department of Agriculture. Yusek Sebastian, magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. Good morning, Katunying and Jerry. Good morning. Opo, good morning po, Yusek. Opo, kumusta po ani natin ngayon? Maganda naman ang ani natin, Jerry at Katunying. Hindi, wala naman tayong bagyo pa na tumatama na malakas. So ay nasa natin maganda ang ating ani. Maliban lang sa may mga ibang lugar na maulan. So yun ang medyo tinabantayan natin kasi siyempre pag maulan, lalo pag namumulaklak yung palay, medyo nangihina siya. Saka yung meron din ibang areas na sinamahan din ng mga peste. Natural lang naman pagka tag-ulan, may mga maraming peste, may mga yung maulan at saka maulap. Normally, maswerte pa tayo. Wala pa tumatama ng malakas na bagyo. Opo. Normally po, pagka wet season, medyo mas mahina ang ani kumpara sa dry season. Ano po, Yusek? Tama yan. Opo, pero ang tanong po namin, ba't nyo nasabing maganda? Ano ibig sabihin yung maganda? Ang ani? Kumpara sa mga nakaraang taon na kumbaga tinatamaan tayo ng bagyo, maraming mga sakuna pag tag-ulan. Ngayon, medyo maswerte tayo. Kahit na sabi nila El Niño. Saka siguro yung El Niño nga, medyo nakatulong pa kasi maaraw siya. So, yun ang nakikita ko na nakatulong pa El Niño, ha? Kasi walang masyadong bagyo. Pero Yusek, Oktubre na ngayon, patapos na naman nitong Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Marami pa ba tayong ine-expect na anihing palay sa panahong ito, patapos ng taon? Medyo marami pa kasi maraming mga nahuli na nagtanim yung base sa aming observation. Di ba nung June, late yung pagdating ng rainy season, kahit sabi rin ng Pag-asa, yung pinagpiriata, mga June na So medyo marami din mga magsasaka natin ang nahuli rin magtanim, mga end of July na, kaya Agosto na, yung pagtatanim nila. So yung mga yun, inaasahan natin na nasa parang sila ngayon, anihan, kumbaga, October at saka early November. October at early November, hanggang ganong petsa. Kasi, kaya ko na itanong yun, kasi yung mga malalakas na ulan natin sa mga nakalipas, yung panahon na merong El Niño, sa ganitong panahon ito, Yusek, yung pa-Disyembre na yan? Pagka, di ba sabi rin ng Pag-asa na pagka bago mag-El Niño talaga yung epekto niya, meron tayong inaasahan na malalakas na ulan. Opo. At saka may bagyo pa nga na sinasabi. Masurte tayo, hindi pa naman tayo, wala pa naman bagyo na tumatama. So pagkatapos doon, pahina na ng pahina yung ulan. Hanggang sa mawala na. Pagdating ng Pebrero, talagang mahina na yung ulan. So, ibang lugar. So dapat pala, maani na natin bago mag-uulan. By November matatapos ng anihan. Opo. Okay, Yusek, isang quick question. Hindi ko alam kung nasa ilalim niyo ba ang NFA sa tinatawag na organizational setup diyan sa DA? Sa council nila, yung bale ako ang nag-chair sa council ng NFA. Kayo ang chairman. Okay, buti nabanggit niyo na kayo ang chairman. Meron po kaming natanggap na report na kakaunti ang binibiling bigas palay ng NFA mula sa ating mga lokal na magsasaka. Ano po ba ang report sa inyo? Yun nga, medyo mababa pa yung nabibili nila. Kaya nga kinakausap natin ng NFA, lalo sa Ministry of Biopo, na magiging pa yung pagbili ng palay sa mga magsasaka. Medyo mataas ang presyo ng palay ngayon, maganda ang presyo para sa mga magsasaka. May mga lugar pa rin na mababa rin ang presyo. So, dapat yung mga lugar na mababa ang presyo, doon mag-concentrate din ang NFA sa pamimili. So, nahirapan yata sila ngayon dahil wala naman silang mga truck, mga sasakyan na van. Kaya nakikipag-ugnayan din sila sa ating regional office para magpatulong sa mga truck, mga ganun, para makakuha naman sila doon sa bukid. Kasi mahirap pag hihintay mo lang yung magsasaka na pupunta sa opisina. Tama. Dapat magpunta ang NFA sa bukid. Opo, meron po kaming nakuhang datos dito tungkol po sa inventaryo ng NFA at doon po sa nabili po nila.
mag-compare notes nga po tayo, Yusek Leo. Tama po ba na nasa wala pang 23,000 metric tons ang nabibili ng NFA sa local farmers natin? Nandun pa lang sila sa mga ganung volume, para mga ilang... Nako po. Maliit pa lang. Napakaliit, Yusek. Gaano po ba dapat ang nabibili ng NFA? Total, may pera po sila. 9 billion yung pera nila eh. Base sa budget nila, dapat abot sila ng at least mga 350,000 bags, 50,000 metric tons, or 7 million bags, o 7 million na 50 kilograms na ng palay. At kung ang target nila ngayon 500,000 metric tons sana, o 10 million bags ng palay. Para maganda yung ating buffer. Yung kumbaga pagdating ng January, February, o kaya pagdating din ng susunod na lean months natin, maganda pa ang stock nila. Ano hong paliwanag ng NFA, Yusek? Bakit kakarampot pa lang na ganyan ang nabibili nila? Patapos na Oktubre, magno-Nobyembre na. Nahirapan sila makipagkompetensya sa mga traders natin dahil pataas din ang kuha ngayon ng mga traders. At ang kwento naman, kung mag-focus din sila sa mga areas na medyo mababa ang presyo, makakabili naman siguro sila doon. Sa Central Luzon, mahirapan talaga sila dito sa Nueva Ecija kasi mataas ang presyo ng palay dyan. So, magkano po ang bentahan sa Central Luzon saka sa Region 2? Diyan sa Central, sa Nueva Ecija, nag-average yan ng 23, 23, mas mataas pa. Taas ang presyo. Pati din sa Region 2, mataas ang presyo ng palay. 23, pasok ko yun. Pasok yun sa buying price na pinagtibay ng Pangulo at ng NFA Council. Kung hindi ka naman, kung pupuntahan ka ng trader sa Bukid, lahat yung NFA, pupuntahan mo sa opisina, saan ka pupunta. Tama yun. Kaya dapat magtrabaho ang NFA. Ibig sabihin, hindi aggressive ang NFA, Yusek. So, nilimitan nila kasi wala silang mga truck na makapunta yata sa Bukid. Boss noon, sobra namang kayang-kaya naman siguro gawa ng paraan so, yun. So kitang-kita na. Alam na natin ang dahilan talaga. So ang inihintay pala ng NFA, magpunta sa kanila ang mga magsasakang magbebenta. Ang ginagawa ng mga trader, sila mismo pumupunta sa Bukid. Yun ang dapat na gawin ng mga mga buyers ng palay. So, tinutulungan naman sila ng ating mga regions at talagang malaki ang limitasyon nila. Kaya lang dapat na yun nga nakikita ko, yung mga areas talaga na mababa ang presyo, doon sila mag-intervene. Eto, may nag-message sa atin dito, si John Bailon ngayon, ang gusto daw pala ng NFA, ang palay ang lalapit sa manok. Pambihirang patis. So, teka muna, ano po ang mangyayari dun sa pondo o sa budget na 9 billion kung ito lang ang procurement nila? Kailangan talaga pag-iktihin nila ang pamimili, Katojing at Kajeri. Kaya gamitin nila yan kasi kung hindi, maiipon lang yan sa kanila. Hindi naman ibabalik yan sa gobyerno. Kailangan may ipon sa kanila. Siyempre, hindi maganda para sa atin kasi na-expect natin na yun makakatulong gagastusin. Pambibili ng palay. Para sa ating papel. Meron pong nakarating teka muna, pagka nasa kanila pera, baka mas malaki kita pag ibabangko lang nila yung pera kaysa pambili ng palay ng ating mga magsasaka, Yusek. Hindi naman kasi pinapantayan din ng ating DBM yan Okay. Hindi gumagalaw. Opo. Yusek, last question na lang. Meron po kaming natanggap na ang Pangulong Bongbong Marcos pala naglabas na ng utos kay Administrator Bioco mismo na mag-contract growing o sila na yung gumasto sa mga magsasaka natin mula pa, bago pa magtaniman hanggang sa magtaniman, hanggang sa umani ng kanilang palay. Totoo po ba yun? Ayun ang gusto sana natin na mangyari lalo na ngayong tag-araw para makabili talaga ang
NFA. Oh. So mag-contract growing sa mga clusters natin at gamitin din yung kumbaga mag-convert yung di ba yung ating rice program namimigay din naman kami ng fertilizer ng mga bini. So magsama-samahin yun, sama sa kontrata, isama sa clustering para yun ang mga targetin na pagkontratahan ng NFA. Para naman yung magsasaka natin pagdating ng anihan, meron siyang option to sell to NFA or option to sell to the private sector kung ano yung presyo na nakita nila maganda later on. But meron silang kontrata with NFA na at least kahit kalahati ng kanilang ani ibenta sa NFA. Tutulungan naman natin sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng pagbibigay naman ng mga ayuda na binibigay natin. Nagawa na ho ba? Nasimulan na ho ba yan? Di ba, ang Pangulo pa mismo nag-order niyan, Yusek, tama po ba yan? Ang Pangulo mismo nag-order? Hinihintay natin yung kontrata na gagawin ng NFA para may sa katuparan na natin. Sana magkawa natin itong dry season kasi kailangan talaga magkontrata na dahil nahirapan makapili magkompetensya. Okay. Yusek, salamat po sa inyo. Maraming salamat, Katonyi, Jerry. Magandang umaga po. Pangunahing balita. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8, sandali po lamang. This time check is brought to you by Pangunahing Balita. 8 minuto na lang bago mag-ikawalo ng umaga. Matapos po ang 2 araw na pakikipaglaban kay kamatayan ay pumanaw na rin ang misis na hinihinalang pumaslang sa 2 niyang anak sa kanilang bahay sa Magallanes, Cavite. Binawian ng buhay si Clarice Katapang kahapon ng madaling araw sa isang ospital sa 13 Martires. Si Clarice ang hinihinalang lumaslas sa leeg ng kanyang mga anak na sina Hope Julian Tapang, 4 na taong gulang, at Clay VJ Tapang, 3 taon bago nito nilaslas ang kanyang leeg. Gayunman bago nalagutan ng hininga si Clarice ay nag-iwan ito ng sulat na nagsasabing may lalaking nakabonet na itim na ang pumasok sa kanilang bahay at ito ang iniimbestigahan ngayon ng pulisya. Una rito sinasabing depresyon ang motibo ng krimen dahil nagkaroon ng problema sa pera si Clarice nang hindi nito mapasweldo ang mga sumali sa binuksan niyang paluwagan. Umalma ang isa sa mga lider sa Kongreso sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Kamara na sumuporta at nagsalba sa kanyang administrasyon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe na buo ang suporta ng Kamara kay Duterte kahit bago pa man tumama ang COVID-19 sa bansa. Kaya hindi nila matanggap ang banat nito sa institusyon upang ipagtanggol lamang ang confidential and intelligence fund ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya nalulungkot kami bakit siya mag-i-issue ng ganong statement sa ating mga miyembro at sa institusyon mismo ng House of Representatives. Nag-uusap nga kami mga congressman, hindi pa niya nalimutan na ba niya nung panahon niya, nung presidente siya, nung 18 Congress, 17 Congress, kami mga congressman, binigay namin ng todo-todo ng suporta para sa kanya, sa kanyang administrasyon. Si House Majority Leader Manix Dalipe. Oy, magandang umaga kay Kuya Dominic Jorge at binabati natin ng happy birthday si Ninong June Magtoto. Ninong June Magtoto. June, happy birthday. Happy birthday. Isang Virginia woman ang nawalan ng binte dahil sa flu. Nagsimula po ang lahat ng makaranas ang 33 anyos na si Allison Miller ng sore throat at pananakit ng ulo hanggang sa lumala ito at ininda na rin ang grabing back pain. Nadiskubre ng mga doktor na ang influenza ni Miller ay nagdulot ng bilateral bacterial pneumonia na nakaapekto sa kanyang baga. Nauwi ito sa sepsis shock ni Miller, bumigay ang lahat ng organ niya at nawalan ng blood circulation kaya kinailangan niya ng life support at i-amputate ang kanyang kaliwang binti. Naku, mag-ingat po tayo. Sa ibayong dagat, kinansela ng Jordan ang planong pulong kay US President Joe Biden at sa ilang leader sa Middle East. Ayon kay Jordan Foreign Minister Ayman Safadi, walang saysay ang nasabing pagpupulong dahil tuloy-tuloy lang ang kaguluhan.
may mangyayari lang daw na meeting sa oras na magkasundo ang Israel at Hamas na tuldukan ng giyera at ang pagmasaker sa mga Palestinians. Nagalit ang Jordan at isinisi sa Israel ang pagtira ng rocket sa isang ospital sa Gaza na ikinamatay ng 500 individual. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Oy, Kuya Ariel Nepomuceno, Yusek. Kumusta naman kayo? Huwag kayong masyadong tawa ng tawa, baka mabinat kayo. Palagay daw niya yung flu, yung influenza-like illness ang tumama sa kanya. Yun talaga. Yun ang tumatama sa ating lahat. Parang si Eric Dastas, tinamaan din nitong nakaraan. Mag-ingat po tayo. At binabati niya si Kuya NP Arnold Landayan ayun, happy birthday. At sana yung Administrator Bioco, sana tamaan naman kayo ng konting hiya. Dito, nakakahiya po ito 4 months ago pa pala, inutos ng Pangulo na makipag-contract growing kayo sa mga magsasaka, mga clusters at cooperative. Hanggang ngayon, walang kontrata. Pampira. Kahit na ano man lang, yung sample ng kontrata, wala pa rin nabubuo. Pambihirang pati. So, talaga naman, saan tayo pupulutin yan? Ang Pangulo, hirap na hirap katatrabaho. Ang Pangulo, hirap na hirap sa kakakayod. Tapos, yung mga nauutusan, hindi sumusunod. Anak ng bakang dalaga. Kuya Norman Reyes, dyan sa Lipa. Baka may mga bubong kayo dyan na kailangan ng ayusin, ha? Aba, buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na super tibay at makulay. Aba, ayos. Mag-Cherry Loom, pre-painted ka na. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2.